Iigkasan na sana ni Jade sa pagmumukha ang kapitbahay niya nang maagap nitong iharang mga kamay. Miss, I'm sorry. My mind got a bit fuzzy for a second. Pakitaan mo ba naman ako ng maputing hita? Abat! Pwede bang paraanin mo muna ako at pag-usapan natin ng maayos kung ano man ang reklamo mo? Reason prevailed and she took a couple of steps backwards. Lumabas ito ng sasakyan. Itinuro nito ang front door. Mukhang mahaba ang pag-uusapan natin. Care to get in? Hindi. Putol niya sa sinasabi nito. Umuusok pa rin sa galit ang bumbunan niya. Dito tayo mag-usap. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Pasa at gasgas ang ipinakikita ko. Maputing hita lang ang nakita mo. Tama ba naman yun? Ngumiti ito na tila nalo sa sinabi niya. Lalo naman siyang nainis, kaya sinimangutan niya ito. Mabuti na lang at sumareyoso rin agad ang bruno. Suit yourself then. Ano ba talaga ang nirereklamo mo? Kailan nangyari ito? Because I don't recall. You don't recall? Agaw na naman niya sa sinasabi nito. Biyernes ng umaga, 10:48, I was on my bike. Doon sa pababa sa Meadow Street. Nasalubong kita sakay ng Mustang na yan. Kinuha mo ang lane ko. Ako namang si pobre pinilit na kumanan na huwag mo lang mabangga. Pero sobrang liit ng itinira mong daan. Nawalan ako ng kontrol sa bike ko at kasama akong sumimplang at bumagsak sa guardrail. Nagka-fracture ang kalingkingan ko dahil doon. Nagkaroon ako ng mga gasgas, galos at pasa sa katawan. And why I have to recall this to you in a cool and composed fashion, I do not know. Ang dapat na ginawa ko ngayon ay suntukan ka ng alapakman. Masagin ang mga salamin sa makintabong kotse at butasin ang mga gulong nito. Dahil alam ko namang nakita mong nangyari sa akin, tinakbuhan mo lang talaga ako. Oh, I don't know what to say. I'm sorry to. I'm sorry for what happened to you. Sigurado kang Biyernes ng umaga yun nangyari? Sumimangot na naman siya. Mas sigurado pa sa tama ng ibinabato mong dartpin sa dartboard mo. Kunwari ka pa. Alam mo na yun, imposibleng hindi mo ko nakita. Talaga lang tinakbuhan mo ako dahil alam mong mananagot ka sa responsibility mo. Alam mo na naglalaro ako ng nerd. Kung bigas lang siya na sinasayang sa kaldero, baka ubos na ang sabaw niya sa sobrang pagkulo sa pagkaasar sa kamoteng ito. Huwag mong iligaw ang usapan. Aminin mong muntik mo na akong sagasaan. Miss, calm down, okay? First, I don't even know your name. I'm Jackson Aspiras, by the way. Huminga siya ng malalim. Pinapatagal lang ng kamoteng itong usapan bago umawit. Pues kaya kong tumayo rito na maghapon hanggat hindi ko narinig na umaamin kang hunas ka. Jade, naiinis pa rin pakilala niya. Jade, look, ipinalit lang sa akin ng kotseng ito kaya imposible na ako na ang muntik na makabangga sa'yo. Napanganga siya, hindi makapaniwala sa sinabi nito. Talagang hindi siya maniniwala sa alibay nito. Hindi na siya nag-isip. Sa sobrang pagkulo ng dugo niya ay malamang naman, evaporate at maging gas ang lahat ng iyon. Isang straight job ang pinakawalan niya sa pangalan, Jackson. Nakasilip si Jade sa bintana. Kanina pa si Aaron. Hinihintay niya kung lalabas si Jackson sa bahay nito. Kapag nasa labas o harap ito ng bahay nito, ay nananatili lang siya sa loob ng bahay niya. Kapag siya naman ang lumalabas, itinitiyak muna niya na sa pag-uwi niya ay hindi siya nito makikita. 2 araw na siyang ganun. Daig pa niya ang balasubos na mangungutang na nagtatago sa makulit na buhay. Yun ay dahil nalaman niya na totoong hindi si Jackson ang muntik lang makabangga sa kanya. Naging malinaw ang lahat sa kanya nang puntahan siya sa bahay ng 2 lalaki na nagpasama pa kay Tita Swan. Ang isa sa 2 lalaki ay si Milton, ang kapatid ni Jackson at ang talagang may-ari ng Mustang. Ang isa naman ay si Vargie, barkada ni Milton at siyang humiram ng kotse ni Milton nung araw na madisgrasya siya. Sumampa si Borgia sa kanya na hindi siya nito nakita. May nag-text daw kasi rito at binasa nito ang mensahe habang nagmamaneho. Nakaro sa saglit na hindi ito pagtingin sa daan habang nagmamaneho. Ay doon nangyari na inukupan nito ang kanyang leg. Humingi ito ng dispensa sa kanya. Binibigyan din siya ng pera bilang danyo sa kanya. Hindi na nga lang niya tinanggap ang pera. Pati si Milton ay humingi ng dispensa sa kanya. Sana raw ay patawarin na niya ang kuya nito dahil wala naman talagang kasalanan si Jackson. Sa nangyari ay lumalabas na siya pa ang may atraso kay Jackson. Pinagbintangan niya ito gayong wala naman pala talaga itong kasalanan. Napadugo pa niya ang labi nito dahil sa suntok niya. Ngayon ay daig pa niya ang daga na tago ng tago sa pusa. Sa wakas ay lumabas na si Jackson ng bahay nito. Marahil ay nagpatila lang ito ng ulan. Kinuha na ni Milton ang Mustang kaya ang BMW na uli ang nakita niyang ginagamit ni Jackson. Tinignan niya ang kanyang relo, 10 minuto bago mag-alas 9. Late yata silang umalis ngayon.
Samantalang laging 8:30 ng umaga siya umaalis. Hindi niya alam kung saan ito nagtatrabaho. Kahit naku-curious silang alamin kay Tito Swanning ang mga bagay-bagay tungkol kay Jackson na hindi niya magawa. Manunukso kasi ang matandang dalagang iyon. Nang matiyak niya na wala na ang sasakyan, Jackson ay lumabas na siya ng kanyang bahay. Nagtungo siya sa garahe at sumakay siya sa kanyang kotse. Dadaan pa siya sa bangko. Tiyak na tatanghaliin na naman siya patungo sa pet shop. Bukas aagahan ko na talaga. Nagmamanage siya ng sarili niyang pet shop sa Makati. Malapit yun sa condominium unit na tinirhan niya mula nung bata siya. Pero lumipat nga siya ng bahay dahil nagsawa na siya sa kapaligiran maganda nga pero malayo naman sa nature. Anak siya ng kanyang ama sa pagkabinata. Nagmula ang kanyang ama sa mayamang angkan ng montanya sa Sampaloc. Ang kanyang ina naman ay isang half Chinese na separado sa asawa. Dalawa ang mga kapatid niya sa asawa ng kanyang ina. Nagkaroon ng affair sa kanyang ama ang kanyang ina at siya nga ang naging bunga nito. Hindi magkasundo ang mga ito kaya hindi na nagpatuloy sa pagsasama. 3 taong gulang na siya nang magkabalikan ng kanyang ina at ang tunay nitong asawa. Siya naman ay kinuha ng kanyang ama na naman ay may asawa na rin. Ngunit hindi siya nito ay tinira sa bahay kasama ang mga ito. Ang mga magulang nito ang nagpalaki sa kanya at doon nga sila tumira sa condominium unit. Nang mamatay ang lolo niya ay ipinisan sa isang anak na babae ang mga ito, ang kanyang lola. Naiiwan siya sa condominium units. Sa kanya rin inilipat ng papa niya ang ownership niyon. Bukod doon ang basahin ng testamento ng lolo niya, naging kabahagi siya ng kayamanan nito na katumbas ng ipinamana nito sa bawat isa sa 3 nitong anak. Ipinaubaya sa kanya ng papa niya ang pag-invest ng kanyang mana. Nang makagraduate siya sa kolehiyo, nagpatayo siya ng isang pet shop na siya nga niyang pinatatakbo ngayon. Nadat na niyang nagkakagulo ang mga tao sa pet shop. Anong nangyayari? Tanong niya sa assistant niyang si Sandy. Ma'am na yung pong dalang poodle ng isang customer nakikipag-meet sa isang lalaki na ating Japanese Spitz. Nanlaki ang mga makita niya. Ano? Bakit pinayagan yung makalabas ng cage ang Japanese Spitz natin? Ma'am, sabi po kasi ng customer gusto niyang mahawakan kaya inilabas ng sales clerk natin. Mukhang intensyon yata ng customer na ipag-meet sa aso natin yung aso niya. Nainis siya sa narinig. Kahit may policy ang pet shop niya na the customer is always right. Mali na basta nalang sisirain ng kung sino mang customer na yun ang ilang regulasyon doon. Lumakad siya at hinawi ang mga taong naroon. Sa lalong pagkagulat niya ay nakita niya si Jackson. Pinaghihiwalay ang dalawang nagmimate na aso habang pinipigilan ito ng isang babae na sa tangin niya ay kilala nito. Pinanonood ang mga ito ng ibang mga customers at ilang sales girls. What's going on? Aniya at nakasimangot agad. Humarap sa kanya si Jackson. Nagulat ito nang makita si Nia. Jade, I'm surprised to see you here. Sa puntong iyon ay nakalimutan niyang nahihiya si Rito at pinagtataguan pa rin niya ito. Don't be, I work here. What's that all about? Itinuro niyang hawak itong mga aso. Ito kasing makulit kong kaibigan gustong malahiyan ng Japanese Spitz ang poodle niya. Basta na lang, anong makulit na kaibigan ang sinasabi mo? Si Takay Jackson ng babaeng marahil ay mas bata lang sa kanya ng 1 o 2 taon. I'm your girlfriend at Dennis, hatakan mo na ang leash ng aso mo. Agaw ni Jackson sa pagsasalita ng babae. Matagumpay nitong napaghiwalay ang 2 aso. Ibinigay nito sa isang sales square ang Japanese Spitz. Nagdabog na naman sumimangot ang babaeng tinawag nitong Dennis, pero sinunod naman ito ang lalaki. Tatalikod na sana siya nang kausapin ulit siya ni Jackson. I'm sorry about that, Jade. Hindi ko agad nahulaan ang gagawin ni Dennis, kaya hindi ko rin agad siya napigilan. Nagkibit-balikat lang siya bilang sagot at inutusan ng isang sales clerk na ibalik ang aso sa cage niya. Gusto niyang tarayan ng maarting si Dennis pero nagpigil siya. May atraso siya kay Jackson kaya hindi dapat siya magreklamo. Halata pang medyo namamaga ang sulok ng mga labi nito na sinuntok niya. Amanos na lang sila ngayon. Bibilhin ko na lang ang aso. Narinig niya ang sabi ni Jackson kahit hindi siya nakaharap dito. If you really want then Ronald here will assist you. Bumaling siya sa sale clerks. Ronald pa kasi siya. Bigay sa kanilang pinakamataas na discount. Humarap uli siya kay Jackson. Tinanguan ito at sa kanya iniwan ang mga ito. May girlfriend na pala si Jackson pero parang gusto pa nitong i-deny sa kanyang tungkol doon. Kaibigan at pakilala nito sa kanya kay Dennis. At dahil doon ay balik ang miss niya rito. 10 minuto na siya sa loob ng maliit na opisina ng pet shop nang kumatok sa pinto niya si Ronald. Ma'am, gusto po kayong makausap ng customer. Anito, bakit daw? May problema ba? Tanong niya. Wala naman po pero ang sabi sa akin kung pwede raw na makausap kayo. Bagong customer ba to? Hindi po. Yun pa rin pong bumibili ng Japanese Spitz. Napahinga siya ng malalim.
She squared her shoulders and tried to remain calm before going on. Ano naman kaya ang kailangan ni Jackson? Kung kailan iniiwasan niyang magkaharap pa sila, ipinatawag pa sa nito. Tumayo siya mula sa kanyang silya. Nang lumabas si store, naroon pa nga si Jackson. Hawak nito ang mga list ng Japanese Spitz. May problema ba? Tanong niya rito. Umiti ito. Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Pasensya ka na kanina at salamat din sa discount na ibinigay mo. Hindi ko alam na ikaw palang may-ari ng pet shop nito. Nagkibit balikat siya. Nagbabalik lang ako na kaunting pabor sa naging atraso ko. Tumaas ang sulok ng bibig nito, sabay turo doon. Yun dahil dito. Muli naramdaman niya ang pagkapahiya sa naramdaman niya nung pumunta sa bahay niyang kapatid nito at si Bocci. At maliwanagan siya na wala palang kasalanan si Jackson sa nangyari sa kanya. Parang gusto niyang takpan ang mukha niya sa kahihiyan. Forget it, pambabaliwala nito. Sa tingin niya ay nabasa nito na nahihiya siya. Thanks again. See you around, Jade. Kumaway pa ito sa kanya bago lumabas ng pinto kasama si Denise. Napailing-iling siya nang wala na ang mga ito. Nahiyaman siya kay Jackson ay naiinis din siya rito dahil sa tingin niya nagpapakit ito sa kanya. Kasama na nga nito ang girlfriend nito. Nakukuha pa nitong magpakit sa kanya. Harap-harapang kinakailapan nito sa kanya na nobya nito ang babae. Men, crush pa naman sana niya si Jackson. Bukod sa gwapo, mahusay itong magdala ng sarili. Kaya lang ay turned off siya sa mga pabling na lalaki. Nagpa siya tuloy siya na tuluyan ng idistansya ang sarili kay Jackson. Pagdistansya na parang tulad lang ng mga kapitbahay na sa condominium unit noon, walang pakialaman. Pag-uwi ni Jade at nakinari ang gumagawa ng doghouse si Jackson sa bakuran nito. Kunwari ay hindi niya napansin na kinawayan siya nito. Pagkatapos niyang igarahe ang kanyang kotse ay tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Dumiretso siya sa kusina at nagtimpla ng tsa. Hindi siya makakapag-tsa sa likuran ng bahay niya dahil basa pa ng ulan ang Foxer Rattan set niya roon. Pagod siya para tuyuin ang mga iyon. Dinala na lang niya sa itaas ng bahay ang tsaa. Pero nang nasa hagdanan siya ay nakaamoy siya na parang amoy basa na naloom. Pinaliwala lang niya iyon. Bukas ang lahat ng French window sa ibaba ng bahay kaya marahil naaamoy niya ang alimuom ng lupa sa loob. Pagpasok niya sa kanyang silid ay binuksan niya ang home theater at nagsalang siya ng CD player ng CD ng paborito niyang R&B singer. Pinigilan niya ang sariling tanawin si Jackson sa ibaba. Gwapo pa rin talaga ito kahit kinaiinisan niya. Drink your tea, Jade. Utos niya sa sarili para lang hindi gumawi sa bintana ang mata niya. Habang iniinom ang kanyang tayo, tumunog ang kanyang ringtone ng cellphone niya. Si Candice ang tumatawag. Pangalan ng anak ng papa niya sa asawa nito. Bihira itong tumawag sa kanya. Madalas ay nagte-text lang ito sa kanya kaya kinabahan siya. Napatawag ka, may problema ba? Maghihinga lang ako ng samaan ng loob. Anito, halatang malungkot ang boss. Bakit? Naiinis na talaga ako kay mami ate. Minawi niyo sa akin ang lahat ng credit cards na binigay sa akin ni daddy. Ano bang nangyari? Sa pagkakakilala niya sa kapatid, responsable naman ito pagdating sa paggasta. Lumaki kasi ang nakuha ko rin sa isang credit card ko. Ipinahiram ko kasi yun sa best friend ko para makabili siya ng books and things na kailangan namin sa klase. Kasi nga na-delay ang dating ng padala ng parents niya, kaya tinulungan ko siya. Hindi maintindihan ni mami na wala pang pambayad ang best friend ko, kaya hindi pa may sauli sa akin ang hiniram niya. Ang sabi niya wala para ako sa posisyon para umaktong pinantropo para sa iba. Nagpaliwanag ka ba sa kanya? Ayaw nga niyang tanggapin ang paliwanag ko. Para sa akin lang daw ang cards na yun. Alam ko naman daw ang limit ng purchases ko ron, pero sumigaw ako. Alam ba ito ni Papa? Sinabi ko na. Ang sabi niya, siya na ang bahala. Pero hanggang ngayon ayaw pa rin ibalik ni Mami ang mga credit cards ko. Isinumbong ko ulit siya kay Daddy. Ang sabi lang niya, hayaan ko lang si Mami. Bibigyan na lang daw ako niya ng cash kapag nangangailangan ako. Ate, ayoko nga magdala ng cash sa school. Naiintindihan niya ang kanyang kapatid. Responsable man ito ay may status pa rin itong pinangangalagaan. Ganoon naman kadalasan ng mga kabataang nabibilang sa may kangkan. Ayaw mahuhuli sa mga bagay na uso at mayroon ng mga kabarkada. Like keeping credit cards. Gusto mo bang ikuha kita? Natuwa ito at kagad sumigla. Talaga ate? Oo, kung gusto mo para mas madali, ipapagamit ko na lang sa iyong isang credit card ko. Yes, thank you ate. Daanan mo na lang bukas sa pet shop. Sige, dadaan ako ron sa hapon, pero wag mong sabihin kay mami ha. Okay, secret lang natin ito. I love you ate. She smiled. Nang uto pa talaga ang kapatid niya. Love you too. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ibinaba niya ang pag-inuman niya ng tasa. Naamoy na naman niya ang amoy alimuong. Pagkahugas ng tasang pinag-inuman niya, hindi na siya nakatiis. Pinuklat niya ang maliit na tiyulil-tili tirum sa likod ng hagdan.
para lang mapasigaw ng malakas dahil ang isang bahagi ng silid ay puno ng anay. Kinikilabutan siya sa pandidiri. Hindi niya malaman kung anong gagawin. Wala siyang maid na pwedeng pagpasahan ng paglilinis doon. Mahigit 2 linggo pa bago ang monthly general cleaning na pinagtutulungan nila ni Ate Linda, ang housekeeper niya sa condo unit. Bago siya lumipat ng bahay, may usapan sila na tutulungan siya nitong maglinis sa nilipatan niya. Isang araw sa loob ng 1 buwan, hindi niya magagawang lapitan man lang ang dingding na puno ng ayon. Tiningnan niya ang kanyang relo. 6:00 na ng hapon. Wala nang bukas na opisina ng termite control at pest management. Biglang tumunog ang kanyang doorbell. Napatakbo siya sa pinto dahil mukhang walang balak na alisin ang daliri ng taong pumipindot doon. Pagbukas niya ng pinto ay ang mukha ni Jackson ang sumalubong sa kanya. Hay, bati nito. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa na tila hinahanapan siya ng diferensya. Do you need help? Ha? Ngumiti ito ng bahagya. Mukhang kumbinsido na itong maayos naman siya.